Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Baka papunta na naman kayo sa Eat All You Can. Marami nga sa inyo dyan sasabihin, kakainin ko to. Kahit matamis, total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8 hanggang 10% ng mga Pilipino. Baka mamaya, isa na kayo doon at hindi nyo lang nalalaman ito. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat, sa stroke at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang orihinal, ang natural na MX3 500mg capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. Itry nyo po. Available naman ito sa merkado ang alpha, beta at gamma mangosteen. O, hinay-hinay sa cheat day ha! Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga. RH. Pilipinas, oras natin 42 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Balik po tayo mga kaibigan, dito pa rin po sa Public Service Hour at kanina ay pinag-uusapan nga po natin ang mga preparasyon, paghahanda, seguridad at lahat para po sa idaraos na ito po yung taunang traslasyon ng poong Jesus Nazareno at yan po ay sa Quiapo Church. At minabuti natin, minarapat nating makakwentuhan at makahingi tayo ng update mula po sa National Capital Region Police Office, NCRPO, ang kanyang pong spokesperson, si Police Major Hazel Asilo. Major Asilo, ma'am, magandang hapon, Happy New Year. Happy New Year po, Ma'am May, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang hapon po. Ayan, magandang hapon. Una-una, Major Asilo, ma'am, alam natin na ngayon naman katatapos lang natin sa holiday season at etong pasok ng unang buwan ng year 2026, eto na yung malaking paghahanda ninyo para po sa traslasyon 2026 ng poong Jesus Nazareno. Kumusta na po ang level ng preparasyon ng NCRPO para nang sa ganun ay para sa mas, of course, ligtas at maayos na traslasyon? Sa
part naman po ng NCRPO, handa na po tayo para sa Traslasyon 2026. Nakalatag na po yung ating deployment at security plan na nakatuon po sa crowd safety, route security, ganun din po sa emergency response. Meron po tayong 18,212 na i-deploy na personnel. Ang 12,268 po dito ay magmumula sa NCRPO. May ipapahiran po sa atin ng Region 3 at Region 4A na tig 1,500 and the rest po is mula po sa SAF, sa ating mga support units, ganun din po sa ibang agencies gaya po ng DOH, MMDA, Coast Guard at Bureau of Fire. Oo, with this force, meron pa rin po ba kayong mga itinalaga ng mga force multiplier para doon po sa lalong-lalo na po sa mga dadaanan ng crowd, ano, na malaking crowd? Yes, ma'am. Kasama po yung ating mga force multipliers na magsisecure po doon sa ating mga kababayan, doon sa mga deboto po ng traslasyon na pupunta sa January 9. Meron din po ba kayong mga inilatag na pagbabago na kumpara ng mga nakaraang traslasyon na sa inyo pong palagay ay mas nararapat na sa panahon na to, no? Ano po yan? Kung mamarapatin po ninyo, pwede natin pag-usapan para nang sa ganun mas-secure ang traslasyon? Wala naman po tayong gagawing masyadong pagbabago dahil same naman po yung ruta ng prosesyon at inaasahan kapareho din po yung nakasanayang full route po mula Quirino Grandstand pabalik po ng Quiapo Church. Mas paiigtingin lamang po natin yung ating crowd safety at security controls, lalo na po doon sa mga critical areas o yung alam po natin na magkakaroon ng bottleneck. So ito po yung mga areas na tinukol po natin na nag-walkthrough po tayo kahapon. Ayun, tama-tama. O nga pala, no, nakita natin yung walkthrough ninyo. But anyway, doon po sa walkthrough, yun po bang mga dating ruta ay yun pa rin po ang dadaanan? Kung halimbawa, yung last year lang, ano, compared last year? Yes po, same lang naman po ay yung rutang tatahakin ng ating andas. Wala po tayo binago dun sa ruta ng prosesyon. Oo, lalong-lalo na kasi di po ba kung halimbawa ano po ba ang crowd projection nyo ngayon? Ang naririnig natin na ibang mga balita ay baka mas marami po yung mga magpa-participate this time? Batay po sa ating pagtatala, last year po kasi ay meron tayong nasa mahigit 8 million po na mga nag-attend, na mga deboto. So, inaasahan po natin na since maraming ipagpapasalamat ang ating mga kababayan, ang mga deboto, at syempre marami silang hihingin, yung dagsa po ng tao ngayon sa ating Traslasyon 2026 is ina-expect po natin na kung hindi man po magiging same dun sa number last year ay mas dadami pa po. At meron ba kayong kasi 'di ba dati po pinagbabawal na yung mga backpacks, ano, this time ba parang kailangan ang gagamitin ng mga backpack ay yung transparent, tama po ba 'yon? Sa ngayon po, kung dati po sinasabi natin na wag magdala ng malalaking bag or wag po magdadala ng yung mga backpack na mga hindi kita yung loob, ngayon po ina-advise po namin na kung maaari, na po ang magdala ng bag kasi lalo po't alam natin na magsisiksikan, magiging sagaba lamang po ito sa ating safety. Sa na po, really lang natin yung asikasuin natin, yung katawan na lang natin, kung may dala pa po tayong bag, makakaabala po yan sa ating magiging lakad or sa ating, sabihin na po natin, pakikipagsiksikan. Doon po sa mga ruta, no, balikan lang namin, alam natin na interagency po, ano, mga naging pag-uusap po dito. Doon po sa mga ruta na dadaanan, lalong-lalo na yung mga makikipot na nagkakaroon tayo ng mga common problem, ng doon nagkakabuhol-buhol. Meron po bang mga naging solusyon para doon, Major Asilo? Meron po tayo ginawa na bawat areas po, bawat segment po ay magkakaroon tayo ng mga pulis na mag-ensure po na yung ating mga bottlenecks, mga na-identified po natin na bottlenecks, ito po yung lalagyan natin ng mas maraming pulis para siguraduhin po na hindi doon sa mga areas po na yun tayo magkakaroon ng siksikan. Yun nga lang po, alam natin na may mga areas po na talagang maliit yung daan, masikip po yung mga lulusutan natin ng mga kalsada. So, yung pagsikip po at yung medyo pagbagal po
ng prosesyon ay inaasahan na po talaga natin. Oho, kasi 'di ba madalas sa major asilo ang dagdag ng mga sumasama po sa traslasyon yung bawat lugar kung saan may mga nakaabang na grupo, di po ba? At yan na yung mga pumapasok sa loob mismo ng traslasyon. So wala bang any other measure para sa mga ganun, para sa ganun hindi mas nagiging problema po yung sobrang gitgitan. Do alam naman natin na talagang mahigpit talaga ang crowd para sa ganyan. Inaasahan na po natin yan, kaya nga po magkakaroon po tayo ng ating mga ihos police. So sila po yung mag-i-ensure na kahit papano po ay maiibsan yung daloy. Meron po yung sila po yung kasama, katuwang po ng ating mga ihos na magdadirect po dun sa ating andas para po hindi na po siya masyadong madadaan or magigit-git nung ating nung crowd na posibleng sumingit-singit po sa bawat segment na dadaanan. So meron po tayong katulong po natin yung mga ihos, yung ating mga pulis na sasama po mismo para po ma-ensure na magiging smooth po kahit papano yung flow po ng prosesyon natin. Ayun, at yung pagkaka-deploy doon po sa mga medical assistance in case of medical emergencies, meron bang mga binago doon or dinagdag para nang sa ganun mas mabilis din na maka-aksyon yung ating mga medical tawag nito volunteers doon po sa mga magiging magkakaroon po ng medical emergencies? Yes po, bukod po dito sa atin sa yung ating counterpart sa DOH, meron din po tayong i-deploy na mga mula sa PNP, ng mga doktor at mga pulis po mga nurse po natin para po makatulong natin dun sa mga medical emergencies na maaari pong mangyari dun sa ating mga deboto na mag-a-attend po dito sa ating prosesyon. Oo, any threats na possible na natatanggap ang NCRPO as of this time? Sa ngayon po, wala naman po tayong natatanggap na validated threat kaugnay ng Traslasyon 2026. Pero patuloy po yung ginagawa nating intelligence monitoring, yung ating threat assessment. Ganun din po yung koordinasyon po natin sa iba't ibang ahensya para maagapan po kung ano man ang posibleng banta at mapanatili po natin ang ligtas at mapayapang pagdaraos ng activity po natin. Opo, kasi mag-start po ang pahalik, di po ba? From pahalik ay dire-diretso na yan na Major Asilo. Doon sa I think Wednesday, tama po ba? So yung magsisimula sa Quirino Grandstand activities? Tama po, ang pahalik po natin magsisimula po ng 6 a.m. sa Wednesday. Dire-diretso na po yan. Meron po tayo mga mass ng 8 hanggang 9. Ganun din po yung ating procession na po mismo sa January 9 ng I think mga 4:30 po ng madaling araw mag-start. Ayan. At syempre para po sa ano po ang inyong mga paalala, mensahe sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga makikiisa po sa Traslasyon na 2026. Para mapanatili po natin ang kayusan at matsak ang kaligtasan ng bawat deboto po sa Traslasyon 2026, pinapaalalahanan po natin na iwasan po natin ang pagtutulakan, ang labis na pagsisiksikan para maiwasan po ang stampede at aksidente. Huwag rin pong sumampa o umakyat sa andas upang maiwasan ang pagkahulog at malubhang pinsala. Kung may sakit man po or may iniindang karamdaman, huwag na po tayong pumunta at manatili na lamang po tayo sa Quirino Grandstand or sa simbahan. Huwag na po tayong sumama sa mismong prosesyon. Iwasan din po natin ang pagdadala ng mahalagang gamit at malalaking bag at makinig po sana tayo sa may mga paunang pagbibili naman po at mga announcements ng ating kapulisan, ang church marshals at ang volunteers. At syempre po pinapahatid mo na po namin sa lahat na ang traslasyon po isang banal at makabuluhang gawain. Sa pamamagitan po ng disiplina, malasakit sa kapwa at pakikiisa po sa mga paalala, masisiguro po natin ang isang ligtas, maayos at makabuluhang traslasyon 2026 para sa lahat. Maraming salamat Major Hazel Asilo, ma'am, sa oras at sabi nga po natin yung ating mga kababayan siguro sumunod lang ma'am doon po sa mga paalala at abiso ng ating mga kapulisan at ng ating mga otoridad. Maraming salamat po. Thank you so much mga kaibigan ng spokesperson National Capital Region Police Office NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Oras natin mga kaibigan. Meron na lamang tayong 7 minuto at tayo po ay 4:00 na ng hapon.
At sa bahaging ito na ating pagbabalita, bigyang daan naman natin dahil pinag-uusapan po natin yung mga basura ulit na iiwanan ng milyong devotees ng Black Nazarene sa Traslasyon 2026. Makausap na natin ngayon ang Zero Waste Campaigner from Eco Waste Coalition. Oo, kasi ang panawagan nila lagi-lagi para sa ganito isang zero waste free sana na Traslasyon 2026. So alamin natin ang pag-usapan natin yung kanila namang mga gagawin. Zero Waste Campaigner, Eco Waste Coalition, Miss Oshi Tolentino. Magandang hapon. Good afternoon. Magandang hapon din po and Happy New Year po. Happy New Year. Miss Oshi, unang-una, alam natin na laging zero waste free sana ang ating pong advocacy. Actually, advocacy na to, di po ba? Para maging malinis sana ang Metro Manila lalo na sa panahon ng Traslasyon 2025. So ano po ang inyong may mga pagbabago ba or mayroon kayong mga ibang panawagan para nang sa ganun or para mas sumunod yung ating mga kababayan at makiisa para sa zero waste free na Traslasyon? Isa po sana naming panawagan ay para sa mga barangay po na nearby ng Quiapo Church. Po? Yung pong mga barangay po na nearby sa Quiapo Church, ang isa po namin sanang panawagan ay magkaroon po sila ng mga water dispenser para po habang nagdadaos po ng Traslasyon, yung mga devotees po na may mga dalang water tumbler ay pwede po silang mag-refill ng kanila pong tubig sa kanila pong mga lalagyan. Kasi ang usually po kasi napansin po kasi namin ay kapag po ganitong Traslasyon, ang isa po sa pinakamaraming basura ay nagmumula po doon sa bottled water. Opo. Tapos po pangalawa ay yung pong mga pag po sila nagbigay ng mga food, usually po ito ay nakalagay po sa mga laminated food packaging kagaya po ng styro, sana po ay ilagay po natin to sa mga reusable na lalagyan, para lang ma-lessen po natin talaga yung basura. Saka kung sa mga devotees naman po, para po talagang tayo ay makabawas ng basura, tayo po yung magbaon na ng sarili nating pagkain na nakalagay sa reusable na lalagyan. Kasi ako po ay vegetarian po kasi ako for 20 years. Wow. Kaya yun pong may lalagyan po akong sariling stainless na lalagyan na 20 years ko na po ito halos ginagamit. So, yun po bang kampanya natin para sa sabi nga natin zero waste every year ba sa Traslasyon, ano po ang nababawasan naman po ba ang basura or nadadagdagan? Nung last year po, according to DPS po ng Manila City Hall at saka according to MMDA, noong pong 2024, ayon sa kanila pong data, ay 468 metric tons po ang kanilang nakolekta noong 2024. Dito pong 2025, medyo bumaba po yan ng konti. Okay. Naging 382 metric tons na lang po last year. Maganda po sanang indikasyon, di po ba? Na bumababa po siya. Sana po ngayon ay mas bumaba pa this year po. Para po naman in celebration po. Kasi ang January po ay zero waste month po yan. Na dineclare po ng ating dating presidente Noynoy Aquino. Kaya nga patuloy po sana yung ginagawa namin kumpanya para po talaga pong totally ay mabawasan yearly. Sana po magpatuloy po itong ganitong datos at maging mabago po yung dating
ugali po ng mga namamanata. Miss Oching, pinag-usapan natin dito pag sinabi natin na datos ng mga basura na nakukuha mula sa traslasyon. Ito na yung mga nakuha sa area at nilalagay sa sako-sako ng ating mga taga-MMDA. Tama po ba? Yes po. Kasi po pagkaalis po kasi ng pahalik sa Luneta. Start na 'yon. Naka-ano na ho yan, alerto na po yung mga taga-DPS, kaka po taga-MMDA. Kaya pag alis po ng mga devotees para sa traslasyon, agad-agad po yan. Kasi kasama po kami, nag-clean up din po kasi kami sa Luneta. Kasama po kami. Kaya kita po namin talaga ang bulto ng basura. So sabi nyo nga po, from 2024 to 2025, nabawasan yung metriko tonelada ng mga basurang nakukuha. And hopefully, syempre natutuwa kayo from your advocacy na may malaki ding na babawas. Pero dito po ba sa inyong mga hakbang na ito, like yung inyong mga konkretong hakbang na isinusulong sa Eco-Waste para nga mabawasan ng basura sa panahon ng traslasyon, meron po ba kayong free na, nag-uusap po kayo or nagko-coordinate kayo sa simbahan at sa lokal na pamahalaan para sa kampanya na ito at ano po ang tugon nila doon? Yes po. Kami po ay nakikipag-ugnayan po sa Minor Basilica po ng Quiapo Church. Ganun din po sa Manila City Hall at saka po sa PNP. At ganun din po sa MMDA kasi nga pinipilit po natin na yung kampanya ay magkaroon po ng concerted effort para po talaga yung pong advocacy na talagang kundi man po maiwasan ay mabawasan po yung volume ng basura na nalilika during traslasyon. Ito po talaga yung ginagawa namin. Actually po, bukas po ay may event kami sa Quiapo Church bukas. Ito po ay coordinated sa Manila City Hall, sa Quiapo Church and the MMDA at PNP po. Napakahalaga nun kasi mismong sa simbahan lang, pwedeng sa bawat misa ang lahat po ng ating mga deboto ay nagsisimbay ang mga yan, di po ba? At yan yung mga sumasama doon pa lang sa banal na misa, pwede nang maging reminder. Kaya natatanong ko kung may koordinasyon at dialogue with the church at syempre sa lokal na pamahalaan, ay mabuti po kung gano'n, Dahil kahit pa paano, sabi nga natin, yung mga simple reminder ay pwedeng tumatak sa isip ng ating mga deboto para mabawasan. So, yung pong waste-free celebration na ito, may tulong din? May yung mga vendor at maging, of course, yung mga organizer, may kanya-kanya pong grupo yan Ito po ang Quiapo Church po kasi meron po silang grupo sa Green Brigade. At ito yung aming nakikipag-ugnayan po kami dito. At ang plano nga po sana namin ay mabigyan namin ng orientasyon on zero waste. Ang mga asosasyon po ng mga vendors dito along Quiapo para po talaga magpatuloy po na maging conscious po yung mga vendors na hindi lang po pwedeng kumita na lang. At kailangan din po kaakibat ng pagkita ay yung responsibilidad naman po natin bilang tagapangalaga ng kalikasan na sinasabi nga po natin na we are made stewards of God's creation, ay magawa rin po natin, kumikita na tayo, nakakatulong pa po tayo sa inang kalikasan. Tama po yun, kasi yung makatulong lang para sa waste-free traslasyon, maayos na po yun sa ating kalusugan, di po ba? Sa ating environment. So, syempre para po sa darating na traslasyon, baka meron pa kayong panawagan, Ma'am Ochi, go ahead po, please. Mula po sa Eco-Waste, ang panawagan po namin sa mga devotees, ganun din po sa mga barangay officials, especially nakarating na barangay po ng Quiapo Church. Sana po ay magtulungan po tayo na itong bilang mga tagapangalaga po ng kalikasan, sabi nga po ng Diyos, ay maging
maipakita po sana natin habang namamanata tayo at habang tayo ay nanunungkulan, ay maipakita po natin ang tunay na respeto at ating pananampalataya sa Jesus, sa Poong Jesus Nazareno, sa pamamagitan ng pag-iwas at pagbabawas ng basura sa ating pong traslasyon, sa pamamagitan po ng pagdadala ng ating sariling pagkain na nakalagay sa reusable container. At ganun din po, iwasan din po sana ng mga barangay officials na gumamit ng banderitas na mga plastic. Isa po yan sa nagiging bulk ng basura. At sana rin po ay mai-celebrate natin itong translasyon na ayon sa batas na RA 9003 na maghiwalay po tayo at ilagay ang tamang basura sa tamang lalagyan. Ayun lang po at maraming po. Maraming salamat, Ma'am Ochi, at magkakwentuhan ulit tayo sa susunod. Thank you so much. Thank you po. God Happy bless New po. Year. God bless po. Mga kaibigan, Ma'am Ochi Tolentino, ang Zero Waste Campaigner, Eco Waste Coalition. Oo nga naman, kasi napakahalaga po yan, lalong-lalo na ating mga deboto. Pag naglakad po yan sa traslasyon, mga nakapaa. Di po ba? So mahalaga na dapat yung dadaanan, walang basura, walang kahit na ano. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Susunod na po tambalang Mayor Lakay-Dayo Macalma at Miss Thea Petrocorpo sa programang Break Time. Happy birthday, Miss Cory Martinez. Happy birthday. Pansamantala, ako pa rin po yung lingkod, may binauhan. Siyempre, pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you kay Iza, Gabriel, at siyempre kay Jeric at sa RHTV. Oras natin, 5 minuto makalipas ang 4:00 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Anesthetic Preoperative Tinesting.